Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, September 13, 2025. At syempre, welcome po sa inyong Saturday morning habit. Sabado na naman, Usaping Legal na naman. At syempre, napapanood ho ang ating programa mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ho ng tanghali. At syempre, ang dami hong may init na nangyari ngayong linggo. Bukod nga dito sa mga corruption dito sa flood control projects ng gobyerno, nakita nyo na ho yung Senate hearing, no? Senate hearing noong Lunes, tapos yung House na hearing din nga ho, no? At dami ho nabunyag dito sa linggo ho na ito. At syempre, itong linggo pa lamang ho na yan. Tingnan ho natin kung ano mangyayari sa susunod na linggo. At mabuti naman ho, meron ho mga na-i-file na mga kaso ngayong nagdaang linggo para ho masiguro na talagang mapanagot naman yung mga talagang nagkasala ho, no? At talagang naging involved dito sa katakot-takot na corruption ho na ito, no? Dito sa mga flood control projects ng gobyerno. At syempre bago ho yan, binabati ho natin ang PBS-BBS, Presidential Broadcast Service ho. At 78th anniversary ho ng ating PBS-BBS ngayong araw ho na ito. 78th anniversary ng patuloy ho na pagbabalita, pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating lahat. Kaya happy anniversary ho. At syempre ngayon ding araw, birthday din ng ating mahal na Pangulo. 68th birthday naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya binabati ho din natin si President BBM. Happy birthday ho sa inyo, sir. At syempre ho, no, sana ho ay bigyan pa ho kayo ng Diyos ng good health ho. At yan talaga yung kailangan ng ating presidente sa dami ng problema ngayon sa ating lipunan. Kasali na nga rin dito yung flood control projects. Ay sana ho good health para sa ating presidente para mapatuloy niyang magampanan ang kanyang mandato. At syempre maya-maya ho lamang pag-uusapan ho natin itong kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, no, sa International Criminal Court o ICC. Kasi ho nag-file ho yung kampo ni dating Pangulong Duterte ng indefinite suspension na mga pagdinig ho, no, ng mga hearing sa ICC. At bakit ho nila yung i-final? Dahil ho meron daw medical condition ang dating Pangulo. So ibig sabihin ho, nahihirapan na daw ho siya sa kanyang paggalaw nga ho, no, dahil sa kanyang sinatawag nga hong cognitive deficiencies. So ano ho yung mga cognitive deficiencies? So may mga eksperto ho na nagsabi na sabihin na lang ho natin na nag-uulyanin. Ganun ho, no? Na hindi na daw ho makapagbukas ng botones ng kanyang damit o makapagsara. Ay ito nga daw hindi na rin naaalala yung kanyang mga family members, yung sinasabi. At sinasabi nga din ng kanyang abogado na hindi nga daw naiintindihan bakit siya nakadetine doon sa ICC. At ayun nga, naging makakalimutin na nga daw ho talaga, no? At marami na ho nakakalimutan. Kaya sabi nga daw ng kanyang abogado ay siya ay hindi fit to stand trial. Kaya mamaya pag-uusapan ho natin yan, makakasama ho natin yung ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti. Kaya tumutok ho kayo sa ating programa, maya-maya lamang ho, makakasama ho natin siya. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box.
Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyung legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ang dami hong paraan para makapag-tanong sa ating programa. Cellphone number 0917-626-1169, 0917-626-1169. At kung nasa Facebook naman kayo, hanapin nyo yung Radyo Pilipinas Facebook page. Ayan ho, naka-live stream ho tayo dyan. At yung Facebook page ko din po, Attorney Danny Galang Facebook page, naka-live stream din ho dyan. Maaari ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan at komento dito sa ating programa at live ho natin yung babasahin dito sa ating programa. Kaya ito, wag na ho muna nating patagalin pa. Dumako muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin coming from Reynald Valencia. Attorney, good morning. Sana napansin po ninyo ang katanungan ko. Painter po ako, exterior. May pinasubcon po sa akin. Ang usapan po, weekend para makakasahod ako sa mga tao ko. Ang problema po ngayon, di kami binabayaran ng kontraktor. Ginawa niya po, binigyang payroll sa dinadahilan niya na magkaproblema siya sa yung tao na pinapasubcon niya din. At di rin niya nabayaran. Anong hakbang po ba ang gagawin ko para makuha namin ang pinagtrabahuhan namin? Ayan ho, yung nag-message ho sa atin ay isang pintor. Meron hong pumasok ko siya sa isang kontrata, no? Para magpintura sa isang exterior. At pinasubcon ho sa kanya, no? Okay? At ang problema ho, hindi binigay yung sahod na para sa kanya. Nagkataon na pinasubcontract din ho niya doon sa kanyang mga tao. So hindi niya mapasweldo yung mga tao niya dahil hindi rin ho siya binigyan ng sweldo. Ano ho yung gagawin ho niya? Well, una ho ang pwede niyong gawin ay syempre pakiusapan niyo naman ho yung tao. Bakit hindi kayo pinasahod, no? At dapat maintindihan naman ho niya na meron din ho kayong mga tao doon sa ilalim ho ninyo na nag-aantay din ng sahod, no? Na talagang nag-enter din ho kayo sa isang kontrata. Ang ikalawa naman ho na pwede ninyong gawin ay kung hindi talaga magbayad ay maaari niyo hong ipabarangay yung tao. So maaari kayong lumapit sa barangay at sabihin nyo na ho doon yung suliranin ninyo na hindi ho nagbayad itong tao hong ito, no? At kailangan nyo hong maningil o mangolekta dito sa tao hong ito. At syempre ho yan, papatawag ho yan ng barangay at pag susunduin ho kayo at ang mahalaga ho dyan ay magkaroon ho ng maayos na payment terms, no, kung kailan nga ba niya babayaran yung kanyang pagkakautang ho sa inyo. At kung hindi naman ho uubra sa barangay, maaari nyo hong gawin ay ayan ho, maaari na ho kayo mag-file ng complaint for sum of money nga ho, no, dito sa ating mga small claims court.
So yun, dito sa ating mga small claims court, kung mayroon ho kayong sinisingil na pagkakautang ho sa inyo, ayan ho, ito, naging pagkakautang na ho ito, hindi ho tumupad din sa kontrata, no? Ay kung may sinisingil ho kayo, dahil ho sa inyong ito, contract of services, basta ho hindi hihigit ng 1 milyong piso, 1 million pesos. Hindi ho kasama yung mga interest at iba pa hong cost ng pagkakautang, ay maaari nyo ho yan na ilapit sa ating mga small claims court. So ano ho yung kagandahan ng small claims court? Ang kagandahan ho niyan, unang-una, hindi na ho kailangan ng mga abogado. So hindi nyo na ho kailangan maghanap ng abogado. Dahil ho yung mga pleadings na gagamitin. Ano ho yung mga pleadings? Ito ho yung mga dokumento na naglalaman ng inyong mga argumento at ebidensya. Ayan ho ay templated na ho. Templated na ho yung mga forms ho na yan na inyong gagamitin na makukuha nyo ho doon sa mga small claims court. Halimbawa ho niyan, yung statement of claim. Ayan ho, kung kayo ho ay naniningil, yan ho ay statement of claim. Sasabihin nyo lamang ho dyan yung pangalan, address at address ng nagkakautang ho sa inyo, magkano yung sinisingil nyo na dapat hindi ho higit sa 1 milyong piso. Ano ho yung nature ng pagkakautang? Kunyari ho dito ay contract of services. Ayan ho. At kung magkano nga yung inutang sa inyo, no, etc. At syempre, lalakipan nyo ho yan ng mga ebidensya na magpapatunay na talaga may pagkakautang ho sa inyo yung tao. At syempre, doon naman ho sa kabila, ay wag naman ho kayong mag-alala. Mayroon naman ho tinatawag na verified response. Yan naman ho yung i-fill up nyo din at sasabihin nyo kung talagang may hindi pa ho bayad yung pagkakautang ninyo o di kaya nagbayad na ho kayo, kung ano yung magiging depensa ninyo doon sa korte. At syempre, mas mabilis ho yung proseso dito dahil ho informal lamang yung mga hearing na mangyayari, no? Kaya ho hindi natin kailangan ng abogado dito sa ating mga small claims court. In fact, bawal ho yung mga abogado sa loob ng korte. Maliban na lamang kung sila ho yung nagdedemanda o sila yung idinedemanda. At syempre, ang mangyayari ho dyan ay kapag ho tapos na ho yung informal hearing, ay magdedesisyon na ho yung small claims court at mas mabilis ho yung pagdedesisyon ho nila compared ho sa mga regular na korte. Ang tandaan lamang ho natin ay yung mga bagay ho, no, na pinagdesisyonan ng small claims court ay pinal na at hindi na ho maaaring iapela pa sa mas mataas na korte. Ngayon po, ang kailangan lamang ninyong tandaan din at kung kayo ho ay nakatira sa iisang barangay nung inyong pinagkakautangan ho, di kaya naman ho adjacent lang doon sa barangay ho ninyo, ay ayan ho, kailangan ho kayong dumaan muna talaga sa barangay. Kasi ho, hinihingi ho doon sa ating mga small claims court yung certificate to file action, yung parang CFA ho, no, na tinatawag, certificate to file action. At yan ho yung nag-eebidensya na talagang dumaan kayo sa barangay at talagang wala na hong nangyari, no, wala na hong magawa yung barangay, kaya ako kayo magpa-file na ho ng kaso sa ating mga small claims court. So ayan ho, kung kayo ho ay nasa parehong barangay, kailangan ho talaga ninyong dumaan sa barangay at makakuha ho ng certificate to file action. Ayan ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong mga katanungan sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa usaping legal natin ngayong araw, pinapasuspinde ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng pagdinig sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Sinabi ng kampo ni Duterte na wala siyang kakayahan na humarap sa pagdinig dahil sa kanyang cognitive deficiencies at kasalukuyang hindi na makaalala ng mga pangyayari, lugar, mga miyembro ng kanyang pamilya at ang kanyang defense team.
Hindi naman ito tinanggap ng prosekusyon at sinabing kukuha sila ng sarili nilang eksperto para iberipika ang kondisyong medikal ng dating Pangulo. Nauna na nga ipinagpaliban ng ICC ang confirmation of charges hearing ni Duterte na nakatakda sanang maganap sa 23 ng Setyembre. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, September 13, 2025, dapat bang suspendihin ng ICC ang pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang kasalukuyang medical condition? Ito ulitin lamang ho natin dapat bang suspendihin ng ICC ang pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang kasalukuyang medical condition? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, makakasama ho natin si Attorney Cristina Conti, yung ating ICC Assistant to Counsel. Nagkakaroon lamang ho tayo ng kaunting technical difficulties, no? At makakasama ho natin siya mamaya para ho maliwanagan ho tayo kung ano ho yung nangyayari. Ano ho yung latest dito sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ngayon ho, ang alam ho lamang ho natin, nag-request ho itong una ho, no, nagkaroon ho ng suspension, no, o postponement, yung confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte. Dapat ho ito kasi ay September 23. So ito ay dapat na next week na, no. Dito ho babasahin ho yung sakdal ho niya, etc. Ay yung kanyang kaso nga ho, no. Confirmation of charges, yan ho yung mangyayari dapat sa September 23. Yan ho ay pinospone ng ICC sa kung ano man hong kadahilanan. At ito nga ho, itong last week nga ho, nag-request na ho yung kampo ni dating Pangulong Duterte na talaga hong for indefinite suspension. Indefinite suspension nga ho ng lahat ho ng pagdinig sa kanyang kaso. Ngayon ho, ano ho yung dinadahilan ng kampo niya ay meron daw ho siyang medical condition na sinasabi. So sinasabi ho, meron daw ho siyang cognitive deficiencies. So ano ho yung ibig sabihin nun? Medyo ho sa ating kung street term ho yung sasabihin ho natin ay correct me if I'm wrong, no? So ating mga nasa medical field, no, ay nag-uulyanin na nga daw ho. Nag-uulyanin na. So ganun ho ba yung cognitive deficiencies? Ibig sabihin yung mga basic tasks ho na pang-araw-araw ay nahihirapan na ho siyang gawin. At halimbawa ho yung pagbubutones ng kanyang damit, mga ganun ho, no, o pag-inom ng tubig, etc. So nahihirapan ng gawin yung taong may cognitive deficiencies, yung mga pang-araw-araw na ginagawa ng isang tao, ng isang normal ho na tao. At sinabi din ho nung kanyang abogado na nakakalimutan na daw ho niya. Meron na hong nakalimutan na ho niya yung mga pangyayari. Ayan ho, lalo na ho syempre medyo technical ho, ilang taon na ho nakakaraan yung mga nangyaring sinasabi sa drug war. Nakalimutan na daw ho niya yung mga ilan sa mga pangyayari, at kahit nga daw ho yung mga miyembro ng kanyang pamilya, yung mga malapit ho sa kanya, ay nakalimutan na rin daw ho niya kung sino, at pati nga daw ho yung mga miyembro ng kanyang defense team. So yun ho yung sinasabi ni Attorney Kaufman, yung abogado ni dating Pangulong Duterte. Kaya ho indefinite yung suspension na request ho niya doon sa mga kaso ho, no, ni dating Pangulong Duterte sa ICC. At syempre ho, ang nakakagulat din ho, sinabi ho doon sa kanilang request ay sabi ho ng abogado ni dating Pangulong Duterte na ito daw ho ay hindi na magagamot at permanente at hindi na magagamot. So kung sino man ho yung medical expert na kinuha ho nila ay hindi ho natin yan alam, pero yun ho nakalagay doon sa pleading na permanente na daw ho at hindi na daw ho magagamot itong kondisyon na ito ng dating Pangulo. Kaya sinasabi ho nila indefinite na suspension yung dapat nga ho, no, kaya ni-request ho nila.
At syempre ho, yung prosecution din ay umalma naman ho. Syempre nag-oposo yung opposition ho dito, no? At sinasabi ho nila na talaga namang hindi maaari na ganun-ganun na lamang, no? At sila ay kukuha din daw ng kanilang independent medical expert para i-verify kung talagang totoo ho yung kondisyon na sinasabi ng kampo ni dating Pangulong Duterte. So kaya ho nagbigay na rin ho ng opposition itong prosecution at sinabi na sila ho ay mag-hire din ng independent expert, medical expert para ho i-confirm yung kondisyon ng dating Pangulo. Kaya ho, ano hong mangyayari ho doon sa kaso? Yan ho yung mga tanong ng bayan nga ho, no? Kung sinasabi ho na si dating Pangulong Duterte ay hindi na fit to stand trial, ay paano ho magpapatuloy yung kaso niya? So, syempre ho, siya ho yung isa sa mga nasasakdal, isa rin ho siya doon sa pangunahing witness, ay kung hindi na ho siya fit to stand trial, ay paano ho magpapatuloy ang kanyang kaso? Tapos sinasabi pa ho nung kanyang kampo ay ito ay permanent na. Hindi naman ho ito temporary na parang suspend lamang ho sila, nagpapa-reschedule, no? Sabi nila ito daw ay permanente na. So paano ho yung mangyayari sa kanyang kaso? At syempre tututukan din natin ano ho yung gagawin ho, no, nung prosecution. Sinabi ho nila mag-hire na sila ng independent medical expert nila. Pero paano ho kung yung independent medical expert ay sabihin din na talagang ganun na nga yung kondisyon ng dating Pangulo? So ano na ho yung mangyayari sa kaso? At more importantly, meron na ho ba in the past na mga akusado na nagkaroon din ng ganitong medical condition? Kasi kung mapapansin nyo ho, puro halos may mga edad na ho, no? Yung mga nagiging akusado sa ICC. Kasi ho, ito yung mga dating leader na biglang nakasuhan nga din ho, no? So may mga edad na ho itong mga to. At meron ho bang kaparehong kaso na nagkaroon din ho ng biglaang medical condition yung akusado? At ano ho yung nangyari sa kanyang kaso? Na-dismiss ho ba? Siya ho ba ay napalaya? Ayan ho yung mga tanong ho natin. And syempre ho, meron din hong pending pa rin na request, no, na motion for interim release ang dating Pangulo na gusto ho niya ay makalaya ho siya pansamantala. Ito ho, natalakay na rin ho natin ito sa ating programa. Dito sinasabi nga ho na hindi naman ho siya papauwiin sa Pilipinas, no? Pero meron ding member state ng ICC na handa daw hong kumupkup ho sa kanya. At hindi ho ito pinangalanan, itong bansa ho na ito, no? Hindi pa ho ito pinangalanan, pero ito ho ay nakaredact kasi nun sa mga pleading ho nila. At hindi rin ho alam ng prosecution kung anong bansa ho yung tinutukoy dito, pero ang sinasabi lamang ho, member ho ito ng ICC at handa daw ho na kupkupin ang dating Pangulo kung saan kung sakali naman aprobahan ng ICC yung kanyang petition or request para sa kanyang interim release. So yan ho yung mga katanungan na dapat natin hanapan ho ng sagot At syempre ho, papasok ho maya-maya si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, para bigyang linaw ho itong mga katanungan ho natin. Nagkakaroon lamang ho tayo ng ilang technical difficulties. At ayan ho, syempre sagutin nyo ho ang ating tanong sa bayan ngayong Sabado, September 13, 2025. Dapat bang suspendihin ng ICC ang pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang medical condition? At ito na nga ho, papasok na ho si Attorney Cristina Conti. Para pag-usapan ang usaping yan, makakausap natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Good morning, Attorney Conti. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Good morning, Attorney Danny. Attorney, ito sinabi ho ng kampo ni dating Pangulong Duterte na siya ay may cognitive deficiencies at hindi na ho fit to stand trial. Ano ho ang reaksyon nyo dito at naniniwala po ba kayo sa pahayag na ito? Sa totoo, medyo hindi pa kami kumbinsido kasi kontra dyan yung sinasabi ng kapamilya na nag-update pagkatapos nilang lumabas sa detention facility. Ang pinakahuli, September 9 yata, sabi ni Kitty Duterte, meron bang problema yung tatay mo nung tinanong siya? Sabi niya, wala.
there is no need to worry about my father health-wise. Kaya tingin namin sa isang banda, mukhang drama lang ito. Ang prosecution nag-oppose na doon sa request niya. Ang Victims Council, ngayon pinaninindigan ng Office of the Public Counsel for Victims, ay nagkomento na rin. Hindi pa lang kami ulit nakakapag-usap. Pero klaro na hindi ito nasa interes ng mga biktima. Alright, sinabi ho ng kanyang abogado doon sa kanilang pleading na ifinal na hindi na daw ho madadaan sa gamutan yung kanyang kondisyon, yung kondisyon ho ng dating Pangulo. At kaya ho dito, kung permanent na daw ho itong kondisyon na ito, attorney, posible bang mabasura itong kasong ito dahil lamang dito sa medical condition ng dating Pangulo? In effect, oo. Kumbaga, pwedeng i-archive yung kaso. At sa totoo, may may recognition na itong fitness to stand trial. Hindi siya medical construct, hindi siya pang doktor kasi it's a legal construct more so. Kumbaga, korte ang nagsasabi niyan. Pwede ka kasing fit for trial or unfit for trial, pero kumbaga hindi yung medical issues mo is just one part of it. Ngayon, sa ganung consideration, they think of it as dynamic rather than static. Pwedeng maiba. At kahit pa sabihin ng doktor, ay permanent na to. Kumaga ang judges, they will see to it that there is a check-up or there is a re-evaluation every 120 days. Kaya kung ma-archive man, pwedeng magkaroon pa rin ng tsansa na mabuhay ito. Kaya lang tingin namin, baka hindi naman tayo umabot na sa ganun. Itong mga judges, after ng factual determination, will clearly determine that Duterte is just 8 years old. He's just old. Tingin namin at hindi naman siya yung tipong so diminished that he cannot think anymore. Parang ganun ang pinalalabas kasi ni Kaufman eh. Hindi naman ako maniwala kasi sa tinagal-tagal ng buhay niyan, nakita ko yung medyo nadadapa-dapa, pero hindi nag-falter ang utak niyan. Ito, sinabi ho ng prosecution na kukuha sila ng sarili nilang eksperto para i-verify nga ho yung kondisyon ng dating Pangulo. Ngayon ho, nasabi na rin ho yung pag-archive, pero kung sakali hong totoo na hindi na nga ho niya kayang humarap sa pagdinig, paano ho yung magiging takbo ho ng kanyang kaso? In essence, parang mababasura na nga rin. Hindi na didinggin yung kaso kasi hindi nagtatrial ang ICC ng in absentia. So yung parang absent in spirit or absent in person. Kaya nga kapag hindi nahuli ang isang tao, hindi nagtutuloy yung kaso ng trial. Kapag sinabing unfit for trial yung isang tao, kumbaga wala sa sarili, hindi rin nagtutuloy ang trial. Pero, eto nga yung sabi namin yung confirmation of charges na hearing, ito ay pagpapasya lang naman, ano ba yung kaso? Kung sa atin, Attorney Danny, parang ito yung determination of probable cause. May pagkakataon na pag-usapan. Ito na yung pagkakataon ng suspect or akusado na magsalita. Walang pagkakataon na mag-submit ng counter affidavit sa totoo lang Hindi ganoon ang proseso nila. Kaya ito na sana yung unang-unang pagkakataon na marinig natin yung defense. Kaso, sasabihin nila, hindi, wag na nating ituloy. Para sa amin, dahil ito ay bahagi pa lamang ng pre-trial stage, kailangan matuloy ang confirmation of charges, hearing at the least. At whether absent siya or i-waive niya yung kanyang presence, dapat ay masimulan at least man lang ano ba yung charges. So, nung una ho kasi pinospone yung September 23, ICC ho ang nag-postpone. So, dahil ho ba talaga ito dun sa medical condition o meron pa hong ibang rason ho yung ICC dahil ho kaya ho pinospone yung September 23 dapat na confirmation of charges hearing? Inino ko yung postponement hindi dahil unfit siya, sabi ng korte, kundi dahil sabi ng defense unfit siya at sabi ng korte, bibigyan namin kayo ng pagkakataon para maayos ito.
prosecution may sinasabi din, and yung victims may sasabihin din. Kaya, pagkakataon lang to para kumpirmahin yung sinasabi ng defense. Hindi pa po sila dahil buong-buong naniniwala. Hindi pa, ayon nga sa kanila, this is a time to adjudicate the motions. Nabitin lang sa oras. Kaya, pinospone na lang muna. Hindi dahil, okay, naniniwala kami, kundi dahil kailangan pa nating i-check. Maniniwala ba kami sa inyo o hindi? Alright, crucial ho pala talaga, no? Kasi maaring hindi talaga makatuloy yung kanyang kaso dahil ho dito. Tapos yung problema pa dyan, or ang issue pa namin, sa ngayon hindi pa natin alam yung proposal ng prosecution. Parang kumaga meron na bang draft na information or draft na sakdal. Hindi pa ito isinapubliko at tingin namin may dahilan. At isa sa mga dahilan ay baka maraming masangkalan, mga pangalan ang nakalagay doon, hindi lang ng witnesses, kundi ng respondents o mga posible pang mga suspect sa kaso. Kaya parang tinitimbang namin na, sige, okay lang na konting ma-postpone. In fact, maski yung prosecution, okay sila sa limited postponement. At yun ang ginrant ng judges. Sabi nila, sige, i-limited postponement natin para lang malaman kung okay pa ba siya. Anyway, naka-ready naman na yung prosecution, yung defense na lang talaga yung hinihintay. Even yung victims, ready na eh. Kaya kung kami nga, kahit nga by September 30, 1 week postponement, sabi namin, sige na. Kasi ang dami din na nag-aabang talaga dito. Ano ba ang ikakaso kay Duterte? Alright, Attorney Conti, sa inyong pagkakaalam ho ba, meron na bang kaso sa ICC kung saan yung akusado ho ay nagkaroon din ng katulad na medical condition halfway through the trial or kung ano pa man ho? At ano ho yung nangyari dun sa kanyang kaso? Sa nire-raise ni Duterte, wala pa exactly na cognitive impairment on multiple domains. Sabi nga ni Kaufman. Yung iba, na-raise nila ito as fitness to stand trial dahil may PTSD. So, post-traumatic stress disorder. May isa na sinasabing na naapektuhan na aking mental capacities. Kasi nirecruit ako na child soldier, kaya kalaunan, ako ang nag-recruit ng child soldier, parang ganon. Kaya, hindi na bago sa korte yung sinasabing fitness to stand trial. Pero baka medyo bago-bago yung unfit ako kasi matanda na ako. Or yun nga, may cognitive impairment. Ito medyo, ako tingin ko sasabit sila sa isang banda. Kasi hindi ko alam kung aabot ito. Hindi siya mental disorder eh. Di ba? Parang, kumbaga sanay tayo minsan nasasabihin, may ganito siyang personality disorder, may ganito siyang yun, post-traumatic stress disorder. Hindi disorder ang sinasabi ni Attorney Kaufman, kundi naging ulyanin na, kumbaga ang hirap na daw kausap, hindi na nakakaalala, may ibang hindi na ginagawa. Kumbaga, sabi ko nga, ano ba itong executive functions? Hindi na lang ba nakaka-toothbrush? Hindi na lang ba kumbaga nakakagalaw? Bago ito in the sense na sinasabi nilang, he's too old. Tingnan namin, parang yun yung punto eh. Bakit ba nagkaroon ng cognitive disorder? Kasi matanda na. Pero hindi ko alam kung paano ito i-appreciate ng ICC. Alam ko para sa kanila, as much as possible, matuloy ang kaso as a measure of justice, not only for the victims, but also for the accused. Ito dahil dun sa kanyang sinasabing medical condition na in layman's term parang sa atin nag-uulyanin nga ho, no? Posible po bang pagbigyan ng ICC yung kanyang interim request for interim release? Kasi ho, ito pending pa rin ho ito hanggang ngayon ho, di ba? Sabi ni Benta ngayon ni Attorney Kaufman na dapat siyang palayain muna para umoke. Medyo ko kontra din kasi sinasabi niya medyo permanente na at hindi na ito magagamot whether lumabas siya o hindi. Kaya parang sa totoo kaya hindi din kami masyadong aware dahil ang daming redactions at ang unredacted portion ay napapakita lang sa prosecution team mismo at saka sa defense.
at saka sa judges, sa bahagi ng mga biktima, kung ano ang alam ng publiko, yun din yung alam namin. Kumbaga, ang mga detalye pa niyan ay sila ang may alam, siguro, also to protect the privacy of Duterte and to ensure that, his rights are fully protected. Pero dun sa alam natin, wala hindi consistent. Iba yung sinasabi ng kapamilya, dun sa argument na kailangan palabasin para gumaling, sige, palabasin, pero dapat matuloy yung trial dahil gagaling na yun yung pangako. Ano ba talaga? Inconsistent yun dun sa isa pang request ni Kaufman na permanent or kumaga indefinite na adjournment. Sabi ng ICC, teka muna nga. Sabi ng judges, pagpaliban muna natin yung September 23, ayusin muna natin ulit yung kumbaga tests. May isang bahagi kasi dyan na pwede pang magdagdag ng tests so far, na CT scan na siya, na MRI na siya, na pa-check na siya sa psychiatrist, pero lahat yon halos sa parte ng defense. Wala pang input, wala pang nasasabi yung prosecution, kaya naghahanap sila ng experts. Sabi nila, kami din. At ako tingin ko, kalaunan ng isang option dyan, ay mag-appoint yung pre-trial chamber ng panel of experts para sarado na yung issue, kumbaga. Alright, medyo madami pa kung mga pagdadaanan, no? Attorney Conti, kung sakali ma-archive yung kaso kay dating Pangulong Duterte, yung hubang mga ibang akusado, let's say Senator Bato de la Rosa, maaari hubang magpatuloy yung kaso sa kanila? Yes, these cases are treated separately. Maliban kung within the same charge sila. Sa ngayon, mag-isa pa lang naman si Duterte, kaya yung charges kay Bato, forthcoming pa. Ang pag-issue ng warrant of arrest sa kanya, tingin namin will come soon enough. So if the case is archived against Duterte, siya lang naman yung unfit for trial . Yung iba, hindi naman, cannot benefit from the same quote-unquote defense or statements. Kaya sana matuloy ang issuance ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa at iba pa. At yun, talagang siguradong magtuloy. Ito, panghuli na lamang ho, ano ho yung mensahe nyo sa mga biktima ng war on drugs na nag-aabang ho dito sa kahihinatnan ng kaso ito? Pasensya na po, pero hintay-hintay lang dahil marami pang pakuti-kuti itong defense. At nabanggit na rin namin sa kanila ito na ito ay ating hihintayin dahil mas malinamnam para sa atin yung trial. Kumbaga, doon mapapatid ang uhaw sa hustisya. Sa minimum, malalaman natin ang katotohanan. Pero, marami tayong pagdadaanan bago makarating doon. Kaya kapit lang ang application para makilala ng biktima. Sa ICC kasi hindi naman lahat ikilala ng biktima, kaya may application. Kaya maaring biktima kayo ni Duterte, pero para formal na mag-participate sa kaso, bukas pa rin naman po yung initial deadline natin, meron pa pong susunod. Kaya hintay-hintay lang. At para sa publiko, huwag po tayong paluloko o mahuhulog dun sa naratibo. Kasi baka masyado naman tayong nagko-concentrate dun sa akusado, nakakalimutan natin ang mga biktima at ang pangkalahatang panawagan sa hustisya. Alam na nga natin dito sa Pilipinas, kung meron mang naging investigasyon, halos walang aksyon. Dito sa kaso ni Duterte, eto na yun, may aksyon. Huwag nating hayaan na mauwi lang sa wala. Alright, maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Conti. Maraming salamat din, ingat. Si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre ho, no, dumako muna tayo dun sa ating segment na Sagot Kita. Tanong naman ho from cellphone number ending in 0174. Attorney Danny, magandang umaga po. Magtatanong lang po ako kung ano po ang pwede kong i-file na kaso dahil nagkasakit po ako. Pero nag-submit na po ako ng fit to work galing po sa doktor ko. Kaso ayaw pong i-accept ng HR po namin. Tapos hindi na po ako pinapapasok sa warehouse po ng guard. Yun daw po ang utos ng management sa kanila. Ayan ho. So ayan ho, yung nag-message ho sa atin, nagkasakit ho siya, nagkaroon ho siya ng nagkaroon ho siya ng certification na fit to work na daw ho siya, sabi ng kanyang doktor. Kaya lang hindi na ho siya pinapapasok ng sa trabaho, no? Sa anumang kadahilanan, hindi ho sinabi ng HR. So ayan ho, una ho, tanong nyo ho siguro muna sila, no? Ano ho yung naging problema? Bakit nga ba ho hindi na ho kayo pinapapasok sa trabaho? Gayong mayroon naman ho kayong certification mula sa inyong doktor na kayo ay fit to work na o maaari na ho magtrabaho. Ngayon ho kasi sa ilalim ho ng ating labor code, yung hong disease o yung pagkakaroon ho ng sakit, no? Ayan ho ay isa ho sa mga just causes kung saan maaari ho kayong matanggal ho sa trabaho. So kahit ho kayo ay may security of tenure, kung kayo ho ay nagkasakit at sinabi ho yung sakit ay permanente o di kaya naman ho ay maaring nakakahawa para doon sa inyong mga kasama sa trabaho, ay maaari ho kayong matanggal ho sa trabaho sa ganyang kadahilanan. Pero ho, katulad ho nito, hindi naman ho sinabi yung, syempre hindi naman ho dinisclose sa atin yung sakit, no? Pero kung sinabi ho ng doktor na kayo ho ay fit to work, pero ayaw pa rin ho kayong tanggapin ng inyong employer, ay ayan ho, maaari na ho yan na maging kaso ng illegal dismissal. Kung kayo ho ay natanggal sa trabaho, kayo ho ay regular na empleyado, kayo ho ay natanggal sa trabaho ng walang sapat na dahilan at hindi ho dumaan sa due process, ay ayan ho, maaari ho kayong mag-file ng kasong illegal dismissal laban sa inyong employer. At lalapit ho kayo sa ating Department of Labor and Employment at DOLE at National Labor Relations Commission o NLRC para ho kayo ay matulungan. At kapag ho napatunayan na kayo ay illegally dismissed, so illegally dismiss ho kayo sa trabaho, maaari ho kayong mapabalik o ma-reinstate sa trabaho at syempre mabigyan ho ng back wages. So from the time na kayo ho ay illegally dismiss hanggang kayo ay pabalikin sa trabaho, kayo ho ay pasasahurin ho niyan at syempre bibigyan din ho kayo ng damages ng korte dahil sa inyong sinapit. So ayan ho, maaari ho kayong kung di talaga mapakiusapan ng inyong employer, maaari na ho kayong dumapit sa ating DOLE at NLRC para ho makapaghain ho ng karampatang kaso para ho sa inyong employer. At ito, syempre meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, September 13, 2025. At ayan ho, kung hindi pa rin ho kayo nakapag-komento ho, maaari ho kayong mag-komento sa ating Facebook live stream ho. Ang tanong ho natin ngayong araw, dapat bang suspendihin ng ICC ang pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang medical condition? Ayan ho, mag-text ho kayo ng inyong ng inyong mga komento ho, o di kaya naman ho mag-comment ho kayo sa ating Facebook live stream. Ayan ho, makikita nyo ho yan sa Radyo Pilipinas Facebook page. Hindi naman ho natin tatanggalin yung ating video, maaari ho kayong mag-comment ho dyan. At syempre i-upload din ho natin itong episode na ito sa YouTube. Hanapin nyo lamang ho yung ating YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Maaari din ho kayong magkomento ng inyong mga saloobin ho dyan. At syempre, happy viewing sa lahat ho ng mga nanonood, nakikinig ho sa atin. Radyo Pilipinas Facebook page, Attorney Danny Galang Facebook page, at syempre sa Radyo Pilipinas 738 AM. At sa mga nanonood din ho sa ating Facebook, sa Facebook Live, at syempre ho dito sa ating Free TV, Channel 3 ho yan sa TV Plus, at Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ayan ho. At syempre wala lamang ho tayong oras ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Ayan, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali
dito pa din sa Radyo Pilipinas. Syempre kaya Jo Marie Refareal. Ayan ho, maraming salamat din ho. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.